mapagpalang Sabadong gabi sa inyo mga kapatid, mga good vibes, mga kapamilya at mga kapuso. Yan, it's 21st of November 2020, another Saturday mga good vibes. Ito po yung Papi Melvin Mata kasama sina. Siyempre, ako na naman po ang inyong Mayora Mered Safra. Bumabati ng magandang gabi po sa inyong lahat. Ito naman po si Papa George sa buwabati ng magandang gabi sa ating mga barkadahan. Sasabayan niyo po kami sa 1 oras at kalahati pang masayang talakayan. Yon, good evening everyone. Again, this is Vipo Santos. Palagi nagsasabi, ang buhay natin ay dapat palaging Good Vibes Pilipinas. Boom! Ayan, sabay-sabay para tayong mga orchestra ngayon, mga good vibes, ha? Speaking of orchestra, Papi, I'm very excited this Pasko. In-announce na rin natin yan. Oh. Diba? So, very exciting, very exciting. And then, Ate May, balita ko, napakasaya ng ating celebration yesterday, ha? Yes! Nakita natin ang mga video. So, pwede natin bigyan ng konting patikim yung mga nangyari kagabi. Yes, na-miss ka namin, Bibo. Sana sa susunod makasama ka namin. Siyempre, masayang-masaya ang ating celebration kahapon kasi siyempre ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay ay dumating. Nakasama natin sila. And of course, siyempre, nagkaroon kami ng laro, you know. Yung unang laro namin, masaya siya, yung Have You Ever? Okay, so, merong dalawa, pipili kayo. Kapag ka yung phrase is nagawa mo na, so pupunta ka dun sa I have. Tapos, kapag hindi mo pa siya nagagawa, pupunta ka dun sa never. Okay? So, it's a good opportunity to get to know each other better. Tapos, nakakatawa yung mga question. Yung mga question is, have you ever plucked your nose hair? Oh, Me? Kinakat ko yan. Mayroong grooming kit ako niyan. Yung Trimmer. Oo, yung mga ganon. Okay? Have you ever given food or money to homeless person? Mga ganon. Yes! Yeah, so you get to know each other. It's a really good icebreaker. Tapos pagkatapos no, naglaro kami ng Pinoy Henyo. Oy, masaya yun. Oo. Tapos yung Pinoy Henyo, ano siya, mga bagay tungkol sa akin. Kasi syempre, it was my birthday, no? So, ang daming mga, nahirapan sila dun sa mga items. And eventually, si Papa George ang nanalo. Oy, matindi ah. Wow! Congrats, Papa George! You the man! Siya ang winner! Ayan! At Nice. syempre, para kumpleto ang ating kasiyahan, naghanda si Mayora ng piging. Ayan. Wow. Ano yung Talaga namang Filipino food. Meron tayong ensaladang mangga, meron tayong iniging na talong, meron tayong lumpiang Shanghai, hindi mawawala yan. Syempre, unlimited rice. Yup. Yung ano, Mayora? Yung Crispy mga... pata, Uy, yummy. pansit, at syempre, sinigang na salmon. Yan. Ang sarap Best naman nun. kompleto. Nakakagutom. Yes, tapos yun, syempre meron tayong cake na galing sa Sweets by Teach, si Teacher Micah, pinagsaluhan din natin yan. Tapos, ano pa bang meron? Tapos meron tayong konting prutas din, melon. May melon tayo later on the night. So, Saka yung kape. Saka yung kape. Kape, tsaka, syempre mga inumin, tubig, coke, kasi syempre hindi kailangan uminom, magda-drive kasi sila, so ganyan. Yeah, tapos, you know, just hang out and talk and, you know, pero na-challenge sila kasi kailangan nilang magsalita ng English para kay Papa Lloydie. Aha. Tapos yung mga joke kailangan nating i-translate sa English. Oo nga. Alam, may subtitle pala. Masyado. Doon ako nag-struggle, Mayora eh. Kagabi, kahapon sa celebration mo. Kasi galing akong trabaho. Punta ako doon sa lugar natin, nakakalimutan ko magbangon ng English. Kaya ako hirap na hirap. Nakakatuwa. Masaya siya. Napakasaya. So, Si Papi Lloydie masyado nag-enjoy sa mga jokes. Ito pa yung pinakamasaya. Go ahead. Meron parang malapelikulang love story. Wow. Si Popoy at Basha. Ayan. Ako yung basya. Napanood ko yan. One more chance. Pero alam mo, Mayora, Oh. take ko naman doon sa birthday mo. Maliban sa masaya dahil nandun yung
yung mga matagal mo nang hindi nakikita ng mga kaibigan, yun nga tayo yung epekto ng after 121 days yata tayo ng lockdown. Oo nga. Tapos yung first opportunity to see people and to move freely. Yes. Obviously, may social distancing, merong mask, meron pa rin tayo, may sanitizer. Tapos, siyempre, nandun tayo sa lugar. Importante mag-log pa rin tayo ng details, so just in case. So, although nakakapag-gather ng mga tao, yet ang nakakatuwa kasi we're still observing mga social distancing. Normally, pag masaya, nakakalimutan mo na. No? Correct. And hopefully, ganun din ang ginagawa ng ating mga tagapakinig sa mga nanonood, when you go. So, And then, mga beshies. Yes, and mga beshi, nakaka-proud din. And again, 0 cases tayo for 22 days. Congratulations sa mga Victorians! Woot, woot! And tomorrow, we're looking forward sa announcement ni Papa Dan Andrews. And I'm very proud din sa di lang mga Victorians, and also medyo nagkaroon tayo ng konting outbreak sa SA, in the WA. And I'm hoping na it won't happen yung nangyari sa atin kasi we serve a good lesson eh. And then mga beshi, I'm very also happy. I'd like to greet a happy birthday to one of my workmates, si Chandra Bell. And also Ate Steve, happy birthday din. Oh, Stephanie, Yes, ha? Ate Stephanie! Happy birthday! Ng kanyang kasama, magaling kumanta yan eh. And of course, ang kwento ko lang din, Rocksmix Duo. And ang kwento ko lang din, yung matagal din kami hindi nagkita-kita ng aking mga ka-workmates. So nagkita din kami, and yun, nag-gain talaga sila ng weight. Di naman nila ako maintindihan. So nakita ko talaga yung mga double chin nila, nagkita-kita kami. So I'm very happy to all my staff in the council. And then hoping na magtuloy-tuloy to for next year. I'm looking forward na rin tayo. Di na natin masyado yung 2020 kasi itong end of the year, ito na lahat tayo excited na matapos yung taon na to eh. So talagang positive na tayo in a good way for the next 2021. Kasi may vaccine. May vaccine eh. 95% by Pfizer, and also nag-gain na rin tayo. Very proud din na ang manufacturing ng vaccine is dito sa Victoria. So Cisco mo na rin doon. So congratulations sa ating mga Victorians, nakaka-proud. And also, speaking of 2021, also to greet mami ko. I love you, mami, ha. Get well soon. I love you. Laban lang tayo. Mahal na mahal kita. And I'd like to also to greet my sisters, si Paula and Michelle. And to my dad. I love you, Daddy. I love you all. Ingat kayo palagi dyan. God bless. Get well soon, Mommy. We're praying for you. Yes. Get well soon po. Batiin ko na yung isa. Si Danny Concepcion nanonood. Nakikita ko sa ating notification. Hindi, ano to? Tawag dito, ako'y masaya at na paunlakan yung ating imbitasyon. Tay, Nay. Magandang gabi po sa inyo. Opo, magandang gabi. Ayan. O, Papi, ikaw naman. Busy ka today. Nag-work Oo ka nga. today, diba? Oh, overtime tayo kanina. May bago tayong work, and I love the time slot. So, medyo hindi tayo stressed sa ganyang time slot. You know, yan ang dapat natin din tatandaan once, lalo na dyan sa Pilipinas. Alam natin na medyo desperate tayo sa trabaho. But if your work is killing you, hindi hanap buhay yun, hanap patay yun. So, you have the chance to move on from your present situation, and I think that's a blessing in disguise as well. Tingnan mo, in each and every company meron ako natututunan at nagagamit ko on the next level. So yun ang kagandahan ng you're changing jobs, you're changing careers, you're changing your life, kasi kailangan yung personal development mo nag-improve. Yung importante sa tao yung may goal. Dapat 6 months, ko sa 6 months from now, 3 years from now, dapat meron na, dapat ang status ko. Yun. Yun, kasi minsan parang kapag you're working in a company, parang nagiging stagnant kayo. Yes. You always have to have, I also believe that you always have to have like certain kind of goals that you wanna be doing or you wanna achieve. Kasi kung hindi, wala, maging stagnant ka lang, and parang nakakasawa, and parang, yun nga, and ang mahirap kasi before kasi parang, maybe 20, 25 years ago, parang if you have the job, that's your job for a lifetime. Pero makikita niyo yung changes ngayon I mean,
we move to, you know, different areas or different fields, no? Hindi na siya katulad ng dati. And especially kapag syempre, especially, halimbawa, nasa 40s ka na, you know, it's very challenging to find a job. So, dapat parang pag dumating ka dun sa level na yon, dapat marami ka pang, you know, skills talaga that you can move around, di ba? Kasi, kung hindi, may hirapan ka talaga maghanap ng trabaho. Lalo na ngayon, like in this time of pandemic, no? Na parang halos lahat nawalan ng trabaho. So, halos lahat tayo babalik sa workforce. So, syempre, kailangan competition na naman yan, di ba? So, kung hindi, yun nga yung sinasabi ko kasi as personal opinion and personal experience, I have lost a lot of hours from my job because of the pandemic, no? But then, you know, I think to myself na instead of, you know, becoming, you know, like, oh, nakakalungkot siya or ma-depress ako, I'll just use my time to be more productive and find other ways to educate myself. And perhaps, you know, magkakaroon ka rin ng somehow na self-realization na parang, oh, I wanna try these things, you know, I wanna do these things. Like, for example, I'm a language teacher, so I teach Filipino and I teach English. But then, I have realized that, well, Australian Sign Language is a language, right? So perhaps I can learn, you know, how to sign. And then eventually, if I'm good enough, then perhaps later on, I can also be a teacher for, you know, Australian Sign Language. So, you know, it's not, hindi naman ibig sabihin na kakalimutan mo na yung previous skills mo. But then again, you know, you keep on adding yourself. Yeah. Keep on adding. True. Alam mo, nung 2004, nung dumating kami dito, nabanggit ko lang yung sinasabi ni Papa Melvin. Sabi nung Australiano, nakita yung Pilipino. Hey, good day, Mike. Are you here to work today? Sabi nung Pilipino, bagong lating. Sabi ko, no sir. I come to work to live, not to die, sir. Tulad doon siya sabi ni Papa Melvin, yung trabaho mo masyado siguro stressful at wala ka ng balance of work-life and hindi na nakakatulong, well, technically, parang hindi yata yung dapat natin gawin. Because marami pa tayong dapat na ma-enjoy sa buhay. Katulad di pa ni Bibo. Ito mo yun, lagi pag-tinitin na lagi nakangiti. Kahit maraming trabaho yan, pero nag-i-enjoy sa trabaho niya. Yung ganyan dapat ang mga klase na ginagawa natin. And then, Papa George, let me add to that. Kasi kung saan yung passion mo, doon lang talaga ako nag-stay eh. Pansin ko dito, Papa George, mga beshi, nakalaan din sila mga company dito, sila sa experience mo. Lagi sila nakabase. Pag once yung experience mo, yung nagiging pathway mo eh. So, as a health worker, as a nurse, nandun ako sa field na yun eh. Hindi ako nawawala palagi doon sa field na yun. And then pag once na, lagi nyo aalagaan, guys. Ako, honestly, wala ako naging problema sa work. Wala ako naging... Although may mga, alam mo na, may mga basher din sa trabaho. Di mawawala yan. Lagi na lang may, di ba, may kasabihan sa gubat, lagi may ahas. My note for that is, lagi kong sinasabi, may intake for that is, take it personally. Don't take it personally. Ang mga puti naman, di naman sila nagtatanim ng sama ng loob eh. Ako, may nakaaway din ako. Honestly, may sinabihan nga ako na, doon din ako natuto sa kanila na in front of them, I don't want to work with you. Sinabi ko siya. Nakaaway ko talaga siya sa mga previous two jobs ko. And then, hindi dito, sa may Turkey. Papuntang Great Ocean Road. Alam mo, nakakatuwa kasi kahit maraming tao, yung social distancing in-observe talaga. Tapos may mga mask. Yun, nasa nasa malayong lugar na. Pero ang mga tao may mask pa rin. Tapos may respect sa space. Kaya sabi ko, okay ito ah. And I think no wonder kung bakit sabi mo nga, Bibo, 22 days na tayong walang zero cases. Wala pa ako nakikita yung pumupunta ron na talagang defying yung mga sinasuggest. Bawa yung distancing, yung mask, matutuwa ka talaga. Kakatuwa. Yes, Papa George. Ang medyo hotspot lang talaga, palagi naman sa email namin lumalabas yung problema natin sa St. Kilda. Yun talaga yung gathering sa pagdating sa gabi, nakakalimot sila eh. So, hoping na yung kapulisan natin na medyo na nata-challenge dun eh sa parting yun sa St. Kilda. And minsan talaga pag sobrang saya, syempre minsan nakakalimot tayo sa mga policies, di ba? Especially.
And pero vast majority naman ng mga Victorians is sumusunod sa mga policy na yan. Kaya congratulations sa ating mga Victorians. Pero yun, kahit naman magkadikit-dikit doon, syempre may alcohol lahat ang kasama involved. Di ba sabi niya, alcohol, maganda yung Yes. Ang galing mo, Papa George. Tama. Kaya hindi pwedeng dikit-dikit social distancing. Tayo iniinom mo tubig at saka soft drinks. Dapat alcohol. Actually, may iba ko. I mean, masyado nating intensify yung about discrimination. Kasi nakita ko si Mayora nag-respond doon sa isang post sa Pinoy in Melbourne. Yung sabi niya, real talk lang, nakaranas na ba kayo ng racism dito sa Australia? Oo. Lahat. Ito, real talk. Hindi pa malala dito. Itong Australia is a very diverse country. And ito lang yung sa lahat ng napuntahan kong bansa, ito lang yung racism is talagang napakababa. Pumunta ka sa Ireland, tingnan natin. Kahit mga maliliit na bata, i-discriminate kayo. Sisipain yung kung sino, kasi sipain ka na lang. Ganun talaga doon. Ganun doon. Oo. Tapos hindi ka pa papasukin sa tram. Hindi ka maganon. So, yung racism depende sa how you approach them eh. Kasi sabi ko nga, racism starts nung mga mga monarchical pa, may mga kings and queens, kaya nga may slaves eh, because of kings and queens eh, di ba, mga ganun, may knights, may soldiers, may slaves, di ba? Kaya wag na tayong magtaka kung bakit meron. It's how you deal with them. So kahit mga puti nakakaranas ng discrimination sa sarili nilang lahi, kaya ano yan eh, it's a status symbol. Sabi nga, nabasa ko yung reply ni Mayora. Ano yung reply mo, Mayora, doon sa discrimination and racism doon sa Pinoy in Melbourne lately? Well, kasi meron nagsabi doon na parang some people will say na pag Pinoy ka, na parang go back to your country. You know? So, ang argument ko doon, well, whoever said that, everybody in this country has to go back to their own countries. Because the Aboriginal people are the custodian of the land. So they are the only group of people who can say to us that to go back to your country. Everybody else has to go back to their country because it's there. They are the custodians. So if an Aboriginal person tells me to go back to my country, I will accept that. But if you are not an Aboriginal person telling me to go back to my country, then go back to your country as well. You know? So whoever said that don't have the right to say that. And Aboriginal people are so loving and so caring and so accepting that they are you know, happy to share this land to us, you know. And so ikaw na hindi ka may-ari, ikaw pa ang, you know, nagsasabi ng ganyan. And also I said that racism is happening because kasi merong nagsabi din doon na parang I don't want to spend my precious time with this kind of things, na parang ganon. So, parang dededmahin mo na lang because you don't want to spend your time. But my argument is, well, you have to educate them about you need to challenge them. Yeah. Yes. Kasi, ang argument ko naman doon is, kaya nangyayari pa ito ngayon, dahil siguro yung mga tao nung nakaraan, to dedma sila. They just ignore. They just their precious time. Diba? So, kung gagawin ko ngayon, kung i-educate ko yung mga tao ngayon about racism and multiculturalism, baka yung mga anak ko, o yung mga anak ng anak ko, o yung mga kaapo-apuhan ng mga apo ko, hindi na nila mararanasan to. It's gonna be a thing of the past. Yes. Kasi, in-educate na natin sila. Diba? Pero kung parati mong sasabihin na, it's just a waste of time, dedmahin na lang natin yan, huwag na lang natin pag-usapan. Yun nga yung sinasabi ko eh, evil prevail when good men do nothing. Exactly. And I just can't shut up, you know? Madaldal ako eh. Gamitin ko na yung kadaldal ako sa mabuting bagay, di ba? Diba? I mean, total, pinagkalooban na rin lang naman ako ng Diyos ng kadaldalan. Eh di gamitin ko yung kadaldalan ko sa mabuting bagay.
rather than magchismis ako ng kung sino-sino or manira ako ng buhay ng tao, let's educate these people. I-educate natin mga anak natin. Kasi we are all here, we can all exist peacefully, lovingly. Together. Coexistence. May kwento ako. Wala si Papa Lloyd. Sasabihin namin Papa Lloyd, yes. Ay nako, sobrang natuwa si Papa Lloyd sa may mga follow-up questions pa yan si Papa Lloyd. Yes. Ngayon, eto lang, nung una kong punta rito, ang pangalawang trabaho ko is trainee. Sabi ng company, wag muna akong i-expose. Titingnan nila kung paano ako mag hands-on. Kasi sabi ko nga, I'm a hands-on manager. So, ano muna ako nila sa isang section. By that time, may isang vacancy na isang position, which is yung inwards goods manager. Ngayon, wala yun. Nasa leave yun. Actually, pa-resign na rin yung dating nandun. May staff doon is 8. May 8 staff. Ngayon, pinalabas nila na ako is a new staff. So, pinag-aralan ko muna lahat ng system. Sabi ko, I'll start from the bottom muna. Titingnan ko yung system. Sabi ko, I'll just do it for about 2 days. Alam mo ba kung hindi ko naman lalahatin. Alam mo kung sino nag-discriminate sa akin? Vietnamese. Nagsabi sa akin, Marvin, why are you here? Sabi na, why? Did I do something? Sabi na, yeah, why are you here? You should be, sabi na sa akin, why are you here? Sabi na, well, I'm here to change my life and have an opportunity. Parang ganun lang sabi ko. Sabi na, well, why didn't you stay at your home in the Philippines? And then sabi ko, hey mate, before we go to that discussion, remember, I came here by plane. You came here by boat. Doon siya ano siya, lalo siyang nabigla. Nung kinabukasan, nandun na ako sa office. And doon niya na nakita na akala niya, sabi ko, don't judge people on how they approach you, on how you perceive them. Sabi ko, because you're so judgmental, you didn't know what am I, and who am I. And then, nung araw na yon, ako naging boss nila, parang nabigla siya. Sabi ko, from this time on, you need to lecture your kids, you need to lecture your friends, na dapat huwag kang mag-judge. Kasi, tingnan mo nangyari sa'yo, pwede kitang sipain anytime because of that. That's because that's diba, above the law yan eh. Diba? Yung ginagawa mo sa akin. And the good thing with that, may isa pang pumunta sa akin puti. Yung supervisor. Akala niya, supervisor lang ako. Ay, supervisor ko siya. Pero under ko pala siya. Ang ano niya is, they're British. Yung heritage niya. Pero sabi niya, yung unang araw ko yun, kasi yun na yun eh, parang multicultural yung environment na kasi meat processing eh. Alam mo naman sa meat processing, may Muslim, dami doon. So, ang sabi niya sa akin, sabi nung supervisor, nung malaman niya muna na engineer ako, di niya alam na ako magiging boss niya. Nagsabi siya na, bakit nandito ka? Diba? Ganun din yung approach. Parang, siguro, nakikita ng Vietnamese yan sa boss niya, yung sa supervisor, yung paano mag-discriminate ng tao. Sabi niya, since engineer ka, bakit nagtsatsaga ka sa ano na yan? Diba? Ba't hindi ka na lang sa Philippines? Look, world class ako eh. World class ang skills ko eh. Unang-una, don't tell me where I want to go. Because sa science, alam mo, sabi ko, baka di ka pa nag-science. Sabi ko, sa science, ang kulay ng tao depende sa geography. Black people, ang pinaka-origin yan is Africa because sunog na sunog ang balat. White people, ang origin yan is the West. Kasi malamig. Makita mo, Americas, pababa, Pacific, brown people. This is the brown people.
So you should go. Kaya doon siya nagkaroon ng konting education sa sinabi ko. This Pacific, Americas, Pacific pababa, this geography is for brown people only. So we need to go home. So don't tell someone na papaalisin mo na lang o tatanungin mo saan ka galing. Diba? Masama yun eh. Tandaan mo na ang Americas, kaya maraming puti doon because katulad ng Australia, pinuntahan nyo dito because of colonization. Pero talaga, karamihan doon, Americas are brown. Yeah, American Indians. Red blood. Diba? We're all, dito sa part na to ng East and pababa, ng Pacific, we're all tropical. Kaya tayo brown eh. Kaya doon nyo na naintindihan Tapos, nung pangalawang araw, boss na nila ako, nag-apologize. Sabi ko, that's the reason why ultimo pinakakargador, nagdi-discriminate eh. Because your leadership, ganun kayo. So, nakikita yan sa parenting, di ba? Kaya dapat, ang mga parents, tuturo ang tamang, kaya sabi ko, walang sagot ang racism, kundi responsible parenting. Hindi. Sa parenting. And you have to stand by it. Yun. Kung ang parents mo racist, sigurado racist ka rin. Ayan, merong Ate Eva Olival, ha? Ay, Nina, kumusta, Nina? Sabi niya, cousin, Eliezer Santos, good evening po. Sabi ni Ninang, I believe every individual is a migrant in this world. God owns it. We are all custodian. Yes. Mabuhay, Ninang, and also regards kay Ninong Noel Olivar. Ayun. Pero yung mga approach na, yun yung mga approach, sabi nga ng Mayora, yun yung mga approach na talagang tatatak sa utak nila eh. You need to educate them. Kasi kung hindi mo sila i-challenge sa ginagawa nila, why are you doing this? Diba? Yun ang tanong eh. Why? Ang tanong eh. Because hindi sila na-challenge. Tama? And that's my principle as well. Good men do nothing. Evil mananalo for sure. Yes, definitely. If you don't stand for it, well, technically, kung sino man yun, well, okay pala. Di feeling naman niya, tama yung ginagawa niya. So, the next guy comes along, exactly the same thing gagawin niya. For the next 10 years, ganun ang gagawin niya. Kasi nga, walang nagsasabi, wala siyang experience na, hang on, tingnan mo na. Parang meron yatang something here. So, until someone stands for it, hindi mako-correct yan. I think that is the sinasabi ni Mayora, yung awareness. Yes. Tsaka isang mga napansin ko, bagay kasi naman tayo, bago tayo dumating dito, napunta tayo Hong Kong, Disneyland, sabi na marami na napuntahan. Pero I'm surprised, yung iba pala rito, hindi pa nakakalabas ng Australia. Kahit na sabihin mong slang na. Yun yata yung idea na kapag hindi ka pa nakakapunta sa ibang bansa, hindi mo pa nakikita ibang culture. Well, technically, dito tayo lalamang kasi may mas maganda tayong understanding, so to speak. Yun din yun. Isa pa yun, tama-tama si Papa George. Pag first time kang makapunta sa isang lugar na bago, makukulture shock ka. Iiyak ka kasi sa dati mong area, ikaw ang siga. Diba? Ngayon, hindi ikaw siga, ikaw yung sinisiga. Yun din siguro maganda nating sabihin sa mga racist. Yung anak mo, papuntahin mo sa akin, i-discriminate ko. Para malaman mo yung ginagawa mo sa ibang tao. Para maintindihan nila. Those are the things na kailangan mo talagang huwag magbingi-bingi. And that's why we're putting up, 'di ba, yung forums natin sa family violence. Siguro yun ang susunod natin. Yun actually yung sunod natin yung LGBTQ yung natin, yun ang pag-uusapan natin. Kasi these are the topics na walang gaanong nagtatackle. Only in Good Vibes Pilipinas. Di ba? Alam mo, kung ito yung 1940s, 1950s, 1960s, ito yung mga topic na hindi pinag-uusapan. Kaya alam mo, tinitingnan ko yung kalendaryo, yan November 21, year 2020. Correct. Parang iba na yung mga panahon. Okay, share ko na mga beshi din yung mga experience ko dito ha. Tsaka yung sa iba, din yung pinanggalingan ko. Naalala yung sinabi ko yung may racism talaga dito pero sa experience ko, saddled siya.
Hindi, yung sa experience ko, hindi ako nagkaroon ng confrontation or what. Yung mga loud, kaya ko naman sila i-handle, pero karamihan naman, kaya ako nasabing saddle kasi, for my experience kasi, yung mga boss, meron sila patago siya, na in the sense na mararamdaman mo na meron. Pero ang antidote lang dyan is, pakita mo sa kanya yung right mo. Ipakita mo sa kanya yung na-aware ka yung right mo about racism. So number one dyan, pag once na during hingi, maraming mga relate din yung mga nasa mga industrial ladder din. During the meeting, ramdam mo, everyone is asking about your opinion, di ba? So lahat kayo magbibigay ng opinion. And then after that, sa email, meron napapaboran. Yung papaboran na yun, hindi ko consider yung suggestion mo. So of course, I know my right. Email, yan. Doon magbabanta sa email. Kasi through email, black and white yun eh. Correct. Mas may laban ka doon compare sa verbal. So doon, yun ang na-experience ko. Subtle yung experience kong racism dito, pero not that obvious kasi karamihan naman, di naman lahat may mga boss din, may mga professional, may mga edukado, na medyo sour graping sila minsan, na pagkausap ka, napaka-professional, pero ramdam mo, at the back of your mind, may something na, uy, may kakaiba. Pero ang antidote ko doon is, I know my right, sinasabi ko sa'yo through email, naglalaban ako sa email, and then, you ask me about my opinion, and then how come na sasabi mo lahat ng mga gusto mo sabihin, and then syempre may magkukuha ka ng onting mga sinasabi nating policy ng mga employee, yung mga rights ng employee, maglalagay ka ng onting doon, and then ang tagal mag-email back, mga pinag-isipan mukhang kumuha pa yata ng abogado bago mag-email back and then happily wala naman, basta rin sila, pag alam nila na sinasabi nating professional ka rin, na medyo alam mo na, you know your right, nagiging din sila, nag-iiba din ang tema ng pagiging racist nila. So yun ang aking experience dito. Also, I want to point on that what Bibo said kasi first of all, yun nga yung sinasabi ko sa Pinoy's in Melbourne na comment ko is, it's always important to know your right. And tell them that I am, I'm not stepping on your toes. I am just claiming my rights, And professionally, it's also important na meron kang some sort of references. Yes. So ang nangyayari kasi din mga beshies is, sorry pero this is true. Marami kasing mga Pilipino, ang rason is walang foundations. Diba? Yung parang tipong barakong rason lang. So, sometimes it wouldn't work in the Philippines kasi sa Philippines kasi pwede tayo magigilan habang buhay Diba? Kasi yung problema, hindi yan sinusolusyonan sa Pilipinas, pataasan lang kayo ng ihi, which is true. Okay? Pero when you're in Australia kasi, kung may problema, so may problema ka na, pag nakita mo yung problema, dumulog ka, dapat mayroon ka ng solusyon. Hindi yung puro problema ka lang. You're always ranting, sound raping. iinom nyo lang. Solution. Exactly, you have to come up with some sort of solution, diba? So kung ito yung gagawin mo, ito yung mangyayari. Ito yung gagawin mo, ito yung mangyayari. So alin ba pwede? Diba? Hindi yung puro lang tayo piloso potasyo. Hindi pwedeng ganyan. You always have to have some sort of references with respect to what you're claiming and some sort of solutions. Kung talagang gusto mo na ma-solve ang conflict. Diba? Ganun naman diba? Conflict theory. Diba? Yeah. Conflict is not bad. Yes. Conflict is not bad. It's a way for us to have a better understanding of ourselves. Pero kasi minsan din ang Pinoy, ayaw natin ng conflict. We gusto lang natin yung mga conflict nilalagay lang sa ilalim ng kama. Tapos sasaksakin niya sa tagiliran pag galit na. Alam mo, yung pag galit na. So, conflict is healthy actually. To add on, may isang katangian ikaw sa mga Pilipino. Go ahead, Papa The John. art of deadma. Yung iba kasi dinededma lang Hindi ko hindi mo tapos si-chismis. Yun nga, kaya walang nasusunod. Deadma, chismis. Kaya wala nasusunod. Kaya tuloy-tuloy. So, correct. very interesting. Ito yun kasi, unang-una,
Parang basketball yan. Kasama ka sa liga, basketball ka, di mo alam ang rules. Saka ka magreklamo sa referee. Diba? Bago ka pumunta sa mga ganyan, parang dito yan. Pumunta ka sa bansa, dapat, bago ka magtrabaho, alamin mo kung ano yung rights mo and ano yung anti-discrimination. Diba? Yung work safe na mga guidelines, ano yung safe work and also fair work na mga guidelines. Kasi yung fair work dyan, hindi mo kailangan ng union. Pag alam mo yung fair work, hindi mo kailangan ng union. Ngayon, kaso ayaw nga magbasa yun na nga Tapos pupunta pa sa Pinoy Melbourne, mag-ano pa. Instead, i-google nila. I know. So, salamat po sa sasagot. Salamat sa sasagot. Sana pinasa mo. Sus me. You need to research kasi this is you. This is your life. It's unique. So, mga spoon feed sa'yo lahat? Kaya minsan Punta sasabi... kayo sa restaurant namin kahapon. Yun! Sobra-sobra. Oy, i-plug mo nga, Mayora. Sila. I-plug mo sila. Siyempre, maraming salamat sa Nana Rosa. Mahal ko kayo. At maraming salamat sa aming masarap na hapunan. Ang piging ni Mayora na talaga namang... As Papa George ay talaga namang nagreklamo dahil siya ay nahirapan kung alin ang unang kakainin. Aba, nakakalito. Uminit ang ulo ko talaga. Sabi nga, galit na galit daw sa Mayora Hindi ko, nung una kong kukunin ko yung talong, bagoong, crispy patal, may lumpia, sabi ko. May mga kapatid, nakaplano yung menu na yun. Wow! Kaya Alam mo, pagka ako kasi nagpapaparty, lahat ng detalye nakaplano yan. Kasi, una sa lahat, pagka kasi ako nagparty, ang nangyayari is, it's very personal to me. Kasi gusto ko maging masaya ako, yung mga bisita ko maging masaya. And very personal yon, di ba? For me. So, meron akong whiteboard dito sa likod ko. Nandito lahat yung mga ultimo, una natin kakainin. Okay, so, appetizer, nakalagay dyan, insaladang mangga, inihaw na talong, lumpiang Shanghai, main course, pansit, kanin, sinigang na salmon, crispy pata. Yummy. Kulingang prito. Dito, Mayora. Oo, tapos syempre, nakaplano siya. Kasi ayoko nung bigla-bigla lang. Nakaplano yan, ultimo, syempre gusto ko, halimbawa, kayo mga bago lang, lahat kayo kaibigan ko, lahat kayo mahal ko. Pero this is the first time most of you meet my other friends. So para naman, ayoko naman yung nakatumpok sila ganito dito, nakatumpok sila ganito dyan, di ba? So para mawala yung, yung... discrimination. Oo. So we have games so that, we get to know each other, we enjoy each other. So, and then, nandiyan na yun. Siyempre, pag komportable na kayo, normally naman, pag nawala rin yung icebreaker na tinatawag, pareho na yun then, minsan na kayo ng inyo-inyo. So, pwede pa na kayong iwan, punta naman ako dito sa kabila. So, di ka nakapunta, really Bibo. Kami, late na nga kami nakapunta, 9 o'clock na. Alam ko na ngayon kung bakit uminit ang ulo ko, Mayora. Kasi appetizer mo sa akin, ulam na Kaya sabi ko na sana yung kanin. Appetizer pa lang pala sabi ko. Patikim pa lang pala yan. Suserve ka ba yung kanin? Hindi pa, wag muna, appetizer lang. Tapos biglang sabi ni Micah, gusto ko na ng kanin, te. Tapos sabi ni Papa George, gusto ko na ng kanin. Sabi ni Cliff, te, kanin. Sabi ko, sige, labas yung kanin. Kanin is life. Siya nga pala mga beses gusto kong batiin, nag-shout out, mega shout out kay Weng. Kasama niya ngayon ata si Papa Eliezer Santos, nag-deliver si Papa Eliezer Santos dun kay Weng. Rowena Dantes Mills, siya yung president ng Pinos in Gippsland, East Gippsland. So yan, naghihintay na kami ng imbitasyon ng Good Vibes Pilipinas papunta sa Burnsdale. Also sa Lakes Entrance. Magandang pagbati sa inyo, Weng, dyan. Hopefully, medyo nakasurvive tayo sa COVID. And we are very, very ready to go sa Gippsland. Sa inyo para bisita rin kayo dyan. Yan. Shout out din kay
kay Micah sa Sweets by Tish. Ang ganda ng cake at ang sarap din ng cake na dinala nila. At syempre, kay Papa Eliezer. Oo nga, dami niyong Alam mo ba si Papa Eliezer, meron pa siyang giveaway sa atin na siomay. Na siopa. Wow! Maraming salamat. Nice. At syempre sa Nana Rosa na nagbigay pa rin ng basil leaves. Papa George, na-enjoy mo ba yung basil? Hindi lang basta yung daw. Randala ko yung buong tangkay. Kaya pagdating ko sa bahay, sabi ng aking may bahay, ano naman yan? Sabi ko, hindi, ano to, nakuha ko. Gabi na. Aba, talagang pinoprocess yun na. Sabi niya, pagpabukas mo niyan. Yeah. Natuwa naman si Pasalupong. That's good. Boom! Tapos may pagkatapos natin ng batian ng ating mga nanonood, meron akong gustong itanong. Anong kabaliktaran ng discrimination? Incrimination. Hindi, gawa ng... Hindi ko alam kung discrimination to. Alam mo yung kasi nakita ko si Bibo. For some reason, sa medical, sa mga ospital, ito, nadidinig ko lang. And actually, sometimes nakikita ko. Sabi na, gustong-gusto nila yung mga Pilipino kasi yung klase, yung quality of work natin, kakaiba. So, hindi ko nga alam kung yung ba discriminated tayo kasi lahat ng Pilipino, puro nurses na lang ba, tsaka health worker. Hindi ko nga alam if that is a good thing or a bad thing. Well, I will take it as a positive kasi ang tingin nila sa quality of work natin, pag sa aming mga Pilipino yan, mga masisipag yan, mga mahuhusay yan. So I'd like to take it on that end. Ano yan, Papa George? Yan yung tinatawag na stereotyping. Yes. It's your perception about a group of people, you know. And it could be positive or negative, diba? Yung stereotyping na pwedeng sabihin na, lahat ng mga Filipino resilient yan. Lahat sila, you know, kahit anong dumating sa buhay nila, nagagawa pa nilang gumawa. Pwede rin namang maging negatibo na, for example, ay nako, lahat ng mga Filipina, domestic helper yan. You know? And there's nothing wrong about domestic helper, pero, you know, ang connotations kasi ng domestic helper is not someone who helps you, but someone you slave. So, depende siya sa connotations ng salita, no? If we're gonna look into that in that perspective. So, ang salita kasi, may dalawa siyang kahulugan. Because if we're going to look into that in the linguistic point of view, language is a social means, no? So, nagbabago ang language, depende siya sa perception ng society on that particular word or on that particular language. So, meron siyang connotation, which is the perceptions of people, and the denotation, which is the dictionary meaning. So, katulad ng salitang notorious, di ba? Ang salitang notorious, ang ibig sabihin niyan is popular. Pero ang connotation niya, popular ka sa masasamang in a very negative way. Yes. So, pwedeng gano'n. No? Pwedeng sabihin na, ay, naku, lahat ng mga Pilipino, maalaga yan. Diba? Pwede siya. Pero pwede na naman sabihin na, lahat ng Pilipina, gold digger yan. You know? So, depende nga din sa, you know, sa perceptions or connotations ng isang society dun sa language. So, I think it's more of a stereotyping, no? Or perhaps, siguro pwede rin natin siyang sabihin, hindi naman siya discrimination, kundi praise. You know, na parang pinipraise nila tayo in a more passive. Yung praise kasi positive siya, positive manner. Kasi depende kasi din yan sa experience ng tao. Meron tayong tinatawag na ignorance. So, wala kang alam, kaya kung ano lang nang narinig mo, yun na yung pinaniwalaan mo. So, ignorante ka. So, pwedeng nabuo yung perception mo out of ignorance. Pwede rin namang nabuo ang perception mo based on experience. At dalawa din yung experience. Meron kang positive experience at meron kang negative experience. So, katulad nga ng pinag-uusapan natin kahapon, di ba? Yung mga babae sa beer house. Oo. Kung ang experience mo doon ay negatibo, so pagbalik mo, sasabihin mo, kukwento mo sa mga kaibigan mo, yung negatibong experience. So magkakaroon sila ng perception, lahat ng mga babae sa beer house, masamang babae. Diba? I mean, the bad women.
Pero kung nagkaroon ka ng magandang experience, halimbawa malambing yung nakilala mo sa beer house, di na sasabihin mo sa wow. Ay nako, pumunta kayo doon. Iaahon ka sa putikan. Exactly. So that's how perception, judgment, stereotyping normally comes out, So kaya nga importante na i-educate natin yung mga tao kasi baka fake news yan tapos bigla ka nilang naniwala. So, Alam mo, may maganda ako na pick up doon sa sabi ni Mayora, yung ignorance. Yeah. Ngayon, kung yung based on nabuo yung perception mo, i-repeat ko lang yung sabi ni Mayora, nabuo yung perception mo based on ignorance, well, technically, yun ang problema. Feeling ko, pag nirelate mo doon kay Papa Melvin yung kwento niya, baka naman yung, ganun na nangyari, yung ignorance. Tapos, ignorance. Nila ganun, well, they take it as ito yung katotohanan. Kaya biglang may dumarating yan. Makisig na lalaki. Soldier of love. Oo. Kaya lang, medyo iba ang kulay ng balat. Kasi, ang akala nung karamihan doon, pagka nandun ka sa taas, dapat ang balat mo medyo maputi, biglang dumarating to ngayon, makisig. Engineer pala. Kaya hindi nila alam, mabagsik ito. So, yun yata ang dating. Nabulaga mo yata sila, Papa Melvin. Well, depende nga yan. Di ba? Sabi nga ni depende yan sa paano mo i-accept. Kasi, magsisimula sa acceptance eh. Bago ka mag-discriminate, saka bago mo ma-preparation yung tao, kailangan mo na i-accept yung tao. Kung hindi mo siya ma-accept, that's why dinidiscriminate mo siya. Because you cannot accept him, di ba? Or her. Pero, once na-accept mo, isang taon to, kahit gaano kasama siya, dyan na yung soldiers of love ni Papa, ni Bibo yung papasok, di ba? Di natin alam. Yes. Dyan yung, kahit anong sama pa ng babae, kahit ano pa yung future, naging nakaraan ng babae, tatanggapin mo siya because you're a soldier of love. Soldier. Di ba? Kaya, dyan pumupunta yung pag-aahon sa putikan. Alam natin na itong mga karamihan nandyan sa mga beer house na yan, hindi naman nila choice yan eh. Sometimes, ginagawa nila yan because of kahirapan. Diba? Because of, wala na silang choice, hindi sila nakapag-aral, lumayas sila because, sa bahay nila because they were abused by her parents or, diba, yung in-laws o mga friends, kaya kailangan mumiwas. Nagpakalayo-layo sila because wala silang choice. Hindi naman sila pwedeng naghanap sila ng trabaho sa pagiging sales lady, hindi sila tanggap because sa competition, di ba? Mga sales lady nga, mga teacher yan, mga nurse yan, nagiging sales lady sa Pilipinas. So wala silang ibang choice para mabuhay, kumakapit sila sa patalim. And that's the reason why na hindi mo dapat bastusin yung mga babaeng yan kahit nandyan sila nagtatrabaho, na dapat you need to listen as well. Sometimes, ikaw na andyan, sa beer house, mapasok ka dyan para maglibang, kailangan mo rin pakinggan kung anong kwento ng buhay niya. Ganyan ako. Pupunta kami doon, syempre may boss ako eh. Sabi, Melvin, samahan mo nga si Wakashima doon sa di ba? Doon sa Pegasus. So, sasamahan ko. Kasama ako dyan. No, pero, bahala na yung hapon. Bahala na yung bisita ko sa kanya. Pero ako, kung may ka-table din ako, I need to learn her story. Kasi ako may story din ako. Pero, mas interesting sa akin kung malaman ko yung story niya, at least, kung ano man yung maging opinion ko sa kanya, baka mabago ko buhay niya. Yun yung kaya, you need to accept first. Meron kasi dyan mo, nagbe-beer house para lang maka-chancing, maka-lips na lips lang. Diba? Diba? Huwag niyong bastusin. Sometimes, andyan sila because hindi nila choice. Minsan, nag-iipon lang sila ng pang-school. Diba? Hindi sila mayaman eh. Hindi sila rich kids eh. Natulad niyang iba dyan na rich kids na nga, hindi pa pinapahalagahan yung pag-aaral. Samantalang sila, nag-iipon ng pag-tuition para makapag-aral. Tapos yung iba dyan, di ba, nagdodroga pa, di ba, nagbubulakbol pa sa eskwela kasi rich kids. So ito yung mga dapat nating tatandaan na huwag tayong mag-judge ng kung sino. Hindi natin alam kung sino yung kausap mo. Malay mo, in the future, kayo pala magkakatuluyan. Di ba? Di mo alam yun.
Yun yung Pero maraming ganyang kwento. Yes. Maraming ganyang kwento. Hindi mga besyo, din natin kakalimutan lahat ng kababayan natin sa Middle East kasi alam ko sila talaga yung major na experience ng discrimination especially yung mga domestic helper natin. Nakikita natin sa mga news, diba, na alam mo na abuso ng kanilang mga amo. Kumbaga, binubugbog, diba? Nakakaawa sila. So, wag natin din kalimutan na lahat ng napaka-fortunate natin nasa magandang bansa tayo. Pero meron din tayong mga kababayan na nasa ibang bansa, especially I won't degrade them actually. Kaya ginawa din nila yung para din sa pamilya nila. Pero ang hirap, mas mahirap ang buhay nila doon sa Middle East, di ba? Na abuso. So, lagi din natin tatandaan. Pag once may nakita kayo Pilipinas, especially sa mga kababayan natin sa Middle East, tulungan natin sila. Simpleng Facebook lang, tawag mo lang sa konsulado na gano'n, na inabuso siya ng mga ng kanyang amo. Then yun, tinatawag, like natin sinasabi, di ba, na do acts of kindness palagi. Diba? Especially sa mga kababayan natin. And educate them. Educate them. Yun talaga ang importante. We really need to educate them, you know? Kasi kapag hindi nila alam, madali silang maniwala, diba? You have to be, kasi halimbawa, yung mga yan, kuhanin yan ng mga recruiter, diba? Ang normal na sasabihin ng recruiter dyan, kikita ka ng 20,000 kada buwan. Diba? Syempre, taga-probinsya ako. Napakalaking pera para sa akin ng 20,000. Diba? 2 baka yun. Oo. So, may mga ganyan din kahit sa Singapore, mga teachers, sasabihin sa'yo, ay, pag pumunta ka ng Singapore, kikita ka ng mga 60 to 80,000. Pero hindi sinabi sa'yo, na ang isang Singapore dollar ay 35 pesos. Na kulang ang 60,000 mo para mamuhay ka sa Singapore. Okay? So, okay, ganyan, naalis sila. Na pagdating nila doon, hindi nila alam yung kanilang kalalagayan pala. Na hindi pala ang nakalagay. Tapos yung iba, dinadaya pa sila sa kontrata, di ba? Ang nakalagay sa kontrata, libre kain, libre bahay, tapos pagdating mo doon, hindi pala ganon. So, it's really important. Tapos minsan, syempre gusto rin na talaga natin makaahon sa kahirapan, di ba? So, very excited na tayo, parang ganon. If it's too good to be true, kailangan po nating magtanong. Kumonsulta po tayo, magtanong po tayo, tawag po tayo sa POEA, ito po bang agency na ito, lisensyado po ba ito? Nasa-search naman po yan sa internet, di ba? Bakit po ako hinihinga ng lagay? Totoo po ba ng ganito kailangan? Kailangan po ba talaga na kuhanin ang passport pagdating ko doon? Paano po ang aking day off? Hindi po yung, gusto nyo na lang makaalis. Tapos pagdating nyo doon, kayo rin mismo yung mahihirapan. So, kailangan po magtanong, magbasa, diba? Kung hindi man po ninyo naiintindihan, halimbawa ang kontrata ay English, meron po kayong karapatang sabihin sa inyong agency, gusto ko ng Tagalog para naiintindihan ko at hindi naman ako marunong mag-English. Dapat po nila kayong i-provide ng Tagalog na kontrata na inyong mauunawaan. Pag hindi po ninyo nauunawaan, ipaliwanag sa inyo. Pag hindi pa rin po ninyo mauunawag, huwag po kayong pipirma. Huwag po kayong pipirma. Okay? Kasi po baka kayo mismo ang mapahamak. Ayan. So pag-isipan po natin, pag-aralan po natin mga desisyon natin. It's really important, you know. May good news tayo. Ay! Ayan, basahin mo nga, Bibo. May good news tayo. Rowena Dantes Meals sa free lunch at Weng Weng Lakes entrance pag-visit nyo dito. Boom! Boom! Thank you very much. Free lunch for the next 5 days? A big shout out to Miss Rowena. Thank you very much sa free lunch. Looking forward for that. And also si Ruth Todio is also watching, and Kaloy Boresco is also watching. And also I would like to give a good shout out to Mondo Castro of NU 107 and Max 107.9. I will share it yung mga A Blast from the Past by next Thursday sa Throwback Thursday natin. Okay? Oo. Ito mainit na talakayan ito, mainit na usapan itong nangyari ng nakaraan sa Pinoy's in Melbourne. Ano daw ba ang unang tinitingnan nyo sa inyo, sa babae o sa lalaki, or sa, sa inyong prospective partner?
ako, tinitingnan ko lagi kagad yung kalooban. Hindi mo makikita yun. Hindi, sa pag-uusap, pag nakausap mo, obserbahan mo. Inuna ko tinitingnan. Pag malambing, ayan. Mataray, mas suplada, ayoko. Kayo, last ako dyan. Yung sagot ko kasi controversial eh. Sige, ikaw muna, Bibo. Okay, at yung unang tinitingnan ako, of course, mag-I love you ka muna. Love you, ma. Alam mo. Sa body talaga, of course, yung ma-curvy. Talaga, curvy siya. Medyo may butt talaga siya. Yun talaga yung number one factor ko. And also, ito, may brain siya. Kasi pag once na nakita ko talaga na maganda nga siya, pero medyo slow. Medyo kaya yun. Medyo turn off taas sa akin talaga yun. Kasi sa mga friend, natin. Okay ka lang, Bibo! So, ganoon talaga ang aking perception ni Ka. So, abangan! Yung mga friends ko, talaga sa akin yan, pag yung lalaki, walang ganito. So, yun talaga number one. Ay, sobrang guwapo talaga. Paano walang ganito pero makapal yung pitaka? Kahit na. Hindi sustainable yun. Yeah. Magpapakamatay lang yun pag may stress. Alam ng mga friend ko yun, mga tropa. At saka Papa George, hindi naman ako mag-shopping 24 hours, 7 days a week. I need someone who can stimulate my brain, you can have a conversation with. Imagine, tatanda ka kasama ang isang tao, tapos blanco, wala kayong mapapag-usapan. Tabula rasa, no? With that. Turuan mo na lang daw, turuan. Oh my God. O, ikaw Mayora, ano? Ako kasi, ang reply ko dyan is bank account. Tapos, naging sobrang, parang, may nag-reply doon na Pilipina ka nga. Parang, what does that mean? You know? What does that? What do you mean by that? You know? So, as I said, like, well, if I'm looking for a partner in life that could not sustain my lifestyle. Pajak driver, di ba? A lot of people would say that I'm a very materialistic. Yun. But I'd rather be by myself. Kasi I can sustain my own luho eh. Tapos biglang, kung maghihirap pa ako dahil sa kanya, di wag na lang, di ba? You know what I mean? Like, for example, like, I work hard. I mean, hindi naman ako yung tipong tanggap lang ng tanggap. I know how to work hard. Pero ayoko naman yung sobrang, tamad, tapos, walang financial capacity. Kasi, kasi di ba sabi nga nila, if you want to be successful in life, you wanna try to do, things to achieve it, di ba? Parang halimbawa, ako, gusto ko ng international education. Yung anak ko gusto ng international education. Tapos yung tatay, walang kapasidad. Sasabihin mo na lang, ay anak, pasensya ka na kasi wala tayong kakayanan. So parang it would make me feel really, really, really bad. So, medyo nabash ako doon kasi I'm very... Na-misinterpret ka lang doon. I'm very, parang, materialistic. Pero, di nila naintindihan. Diba? It's your choice, but this is my choice, Kung bakit mas masarap umiyak sa loob ng Ferrari kaysa loob ng tricycle? I'm sorry, ha? Oo. Mas masarap mag-iiyak sa loob ng crown na hotel, kaysa sa homeless backpackers. Exactly. You know what I mean? So, so practicality. But I was, Pilipina ka nga, and what does that mean, So, yeah, that's my cup of tea. Pero, seriously, and on a more serious note, kasi if the person ngayon, hindi ko kaya na, I can't converse with the person. Hindi ko talaga kaya. So, this is really important.
Yes. Masyado, So mga beshi, gusto ko rin pala medyo may matangkad ako. Ayaw ko na medyo matangkad sa akin. Masyado kayong complicated. Ako sa kanya. Masyadong complicated yung mga gusto nyo. Di ba pa? Kung andito si Papa... Kung andito si Papa... Simple lang eh. Kung andito si Papa Lloydie, tawa ng tawa to. Kung andito si Papa Lloydie. Alam mo, simple lang sa akin eh. Ang sinabi ko kay Mrs. noon, importante lang sa akin, yung pag nagpatawa ko, tumatawa siya. At pag nagpatawa siya, tumatawa din ako. Simple lang. Yun lang yun. That means, may zing. In one way or another, kung galing man kami sa hirap, I will know na we can combine, di ba? Mag-vault in kami to do what needs to be done para mag-progress yung buhay namin. Yun yung first step eh. Kasi kung isipin mo, tama si Mayora, mayaman ka nga, wala ka namang, puro ka namang bisyo, di ba? Anin mo yung yaman mo kung puro lahat yan sa ospital mapupunta, di ba? So, wala kang sustainability. And tama si Mayora because kasama mo yun habang buhay. Di ba? Mag-aaway lang kayo. Anong binili mo? Bumili ako ng maraming ano. Pero, syempre, iba yung taste ni Mayora sa mga, di ba? Lalo na kung si Mayora gusto makatulong sa community, tapos yung asawa mo, kontra, walang pupuntahan yan. You need to have the same motivation, the same goals. Parehas dapat kayo ng goal para mapuntahan niya, parehas din yung destination. Kasi kung ikaw, pinupus mo siya naman, hinihila ka niya pababa, walang mangyayari. Break even lang yun, di ka tataas. And you need someone to push you to make you a better person. Di ba? Hindi ibig sabihin na ganyan ka na lang habang buhay. Dapat, in every once in a while, nag-i-improve kayo. Meron kayong goals sa buhay nyo. So, madali lang mangarap, pero iba yung may action, iba yung how to do it. Diba? Yung mga physical, kay Bibo, physical, ganun din naman ako. Pero, syempre, sabi nga ni Papa George, sabi ni Papa George is yung kalooban. Ganun din yun sa akin. Syempre, kung hindi ko siya matatanto, mag-aaway, di ba? Magsasabunutan lang kami. It will end up a divorce, di ba? So, walang pupuntahan. But, physically, maganda rin yun. Kasi, ako, second lang yun eh. Ako, buenas kasi, di ba? Kada paano, andun na lahat din. So, buenas lang yun. Pero, tandaan mo, in the long run, tataba at papayat ang tao. Yes. So, yung muka, baka masunog yan sa aksidente o kaya mapilay. So, once na wala ka lang, kailangan lang, syempre, since soldier of love nga si Papi, kami ni Bibo, tanggap namin lahat yan. Once na talagang nagkaroon na ng zing, tanggap na yan, kahit na anong itsura, tumaba ka man, pumayat ka man, kung ano man mangyari sa'yo, di ba? Pero magsisimula yan dun sa how you connect. Diba? Yes. Connection palagi. Kahit tingnan mo, kami ni Miss, magkaiba kami ng personality. But we have, yun ang sinasabi namin na kailangan, you need to meet halfway para magkaroon kayo ng harmony. So, kailangan kong ibaba ang sarili ko, kaya niya lang mag-step up. Diba? Ako din mag-step up, kaya din ibaba. Para pag mag-meet kami in the middle, madali kaming maging progressive sa lahat ng goals namin. And it shows, di ba? So, yun yung doon, importante doon. Tsaka yung bank account, tama si Mayora doon. Kasi, kung 20 years kayo, dyan pa rin kayo sa Kumunoy, it's not healthy. Dapat 2 years pa lang kayo, 1 year pa lang naghiwalay na kayo. So, that's the destination. Mm-hmm. Yung mga anak. Oo, yung mga bata kawawa. Hindi ko talaga kaya yun. Practically, may sinasabi sila sa atin sa Pilipinas. Punong-puno ka nga ng pag-ibig. Mamatay naman kayo nila. Yun! Tama, di ba? Tsaka importante talaga mga beshi talaga sinasabi ito. Ito talaga. Nadya-challenge ka eh. Kunyari, madali kasi ako, ADHD, madali ako ma-board. Pag once yung kausap mo is blunt, talaga parang wala eh.
makausap ka lang sa sa shadow. So maganda talaga parehas din kayong alam mo na, hindi kayo nabobore sa isa't isa. May something may lagi may pinag-uusapan. Para ka lang may ano. Sige, Bibo. At the same time, lagi kayo nasa same page, di ba? I'm very happy, I'm very fortunate na yung wife ko is open din siya mag-abroad. And then ang hirap din kasi pag once na yung isa na gusto mag-abroad, yung isa gusto locally lang. So ang hirap noon, long distance. So gusto ko talaga open din siya sumama sa akin sa abroad or siya din, may plano din siya. So yun, doon pa lang nung nakita ko habang tumatagal, uy, talagang ito na to, sabi ko. This is it, pansit. Yan, propose na ako, gano'n. So yun, okay na. Pinastal na kami after 2 years namin dito sa Australia, nagpakasal kami sa Philippines, and then happy yung mga parents namin talaga. Of course, para rin naman sa kanila yun eh. Kasi sabi nga ng isang ninang namin is pinalaki kami na maayos kasi nga yung value ng kasal is nandun pa din, hindi nawawala. Kasi pwede naman din kami daw nothing against sa mga nag-live-in dyan, don't get me wrong So pwede naman daw kami mag-living kasi nga sa kultura ng mga ibang bansa So sabi nga, bumalik pa rin kami doon. And then, yun, tinupad namin yung pangako namin sa mga magulang namin na magpapakasal kami sa simbahan. Ayan. A big shoutout din sa aking mga in-laws kay Papa Ramon and Papa Elma and ang aking sister-in-law, LV. So, I love you guys. Yan. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Tama din si Bibo na parang mahirap naman yung kausap mo na parang may alien ka na kausap. Hello? Hello? Alam mo yun? Papi. Hello? Hi. Ang tagal na. Imbis na 5G, naging 1G pa lang Tapos bigla mo, may sinasabi sila sa atin Hindi naman, tulad natin mga kalalakihan, hindi naman lahat ng babaeng makakilala mo dapat mong ligawan. Tama. So, pagka walang spark, hindi naman kayo magkasundo. Magkaiba kayo ng mundo. Huwag mo na ipilit. Yes. Period. Hanap ka ng, I think, ganun din siguro sa mga kababaihan, di ba? Hindi naman lahat ng makakilala yung lalaki, dapat maging boyfriend nyo. Kaya dapat liligawan kayo. Yes. Friend zone nyo na lang. At saka hindi, alam mo, you can genuinely find boyfriends. Like you guys are my boyfriends. Hindi naman lahat ng kaibigan mo gagawin mo shota, di ba? You can hindi dapat pinipilit. Totoong mga lalaking kaibigan and you can genuinely find totoong mga babaeng kaibigan, di ba? So, hindi lahat ng kaibigan nyo, kailangan nyo maging shota. You know what I mean? Kasi it's also, alam mo, for me ako ang dami ko mga kaibigan ng mga lalaki. Kasi hindi dahil malandi ako or whatever, but I believe that these men behind my back empowers me as a woman. Oo, kasi kapag ikaw meron ka mga kuya, mga kaibigan na nag-i-empower sa'yo, it's really good kasi you have the support, and you can genuinely ask for their advice and their perspective, 'di ba? Kasi let's face it, ang mga babae kasi we are very very emotional. Let's face it. So minsan pag gagawa tayo ng desisyon base sa emosyon. Pero halimbawa, kinausap ko si Papi, kinausap ko si Papa George, si Melvin, si Bibo, alam mo Mayora, ganito kasi yan. I would have a realization na, oo nga, hindi ko naisip yun. Na I will become more logical. So, para sa akin, yung mga kaibigan kong lalaki, they empower me, to be a better person, to be a better woman. Pero yung mga kaibigan ko rin namang mga babae, sila din naman yung nag-ground sa akin for my feminine side. Na huwag mo namang kalimutan din na lagyan ng puso yung mga decision mo. Which is a good thing. Kaya lang din minsan, alam mo, pagka nagkakaroon tayo ng karelasyon, napansin ba nyo yung iba, nakalimutan nila yung mga kaibigan nila. Kasi sobrang... They isolate themselves. Mosquitoes mosquito. Yan ba yung tatawag na coronavirus lab? Self-isolate. Oo, tapos parang dumadating dun sa point na pinagsisilosan ng mga kaibigan mong lalaki, pinagkaisilosan ng mga kaibigan mong mga babae. Pagka ganyan yung aking boyfriend, hinihiwalayan ko na. Totoo lang. Kasi, that is a recipe for disaster. Diba? I mean, these are my friends. These
are my support group, tapos sasabihin mo sa akin, layuan ko, bala ka dyan. Meron naman kasi mga friends, ay hindi ako boto dyan. Oo nga pala, paano Siyempre, nga ba? nangyayari sa akin yan, kasi may friends din sila na lalaki, na bot na yun ang gusto nilang i-partner doon. So, wala akong choice. Kung gusto mo, sila na lang. Kung talagang love mo rin ako, di ba? I need to challenge you. Di ba? Kung sinong pipiliin mo. Baka hindi mo ako kailangan sa buhay mo. Sila kailangan mo. Di ba? Meron kasi mga friends na doon, mga peste sa lipunan doon, di ba? Kaya, hindi natin i-judge. Depende sa sitwasyon. Kasi nangyari sa akin yan. Minsan kasi yung may naging girlfriend ako na parang siya yung muse, tapos yun ang parang escort ng klase nila. Yun ang palaging nanliligaw din yun, ayaw naman niya. And nanligaw ako, parang ako yung ano ba yan? Di ba? Di ba? Hindi kami boto dyan. Yung ganyan harap-harapan, ganon. Who you? Di ba? Who you? Yun ang sinabi ko sa kanya. Tingnan natin in 5 years time, no? Ayun, sa awa ng Diyos. 'Di ba? Yun yung mga friends, please. Maging friends din kayo. Kaya kayo friends eh. Hindi, meron namang mga friends na panay reto naman. Yan. Yan. May mga ganyan ka rin mga kaibigan. Reto ng reto. Depende sa friend talaga eh. Yun yung talaga nagpupush. Push mo yan, girl. Di ba? Di ba, Bibo? May mga ganun? O kaya may lalo ng mga kabarkada. Ang mga true friends sa mga lalaki, ito ang sa mga lalaki ganito eh. Pag hindi kayo magkaribal sa isang girl, kasi kahit mag-friends kayo, minsan nagkakaribal kayo sa isang girl lang, di ba, Bibo? Meron yan, maganda yan. Ang haba naman ng buhok ng girl. Okay. Ngayon, sa probinsya, kailangan akyatan ng ligaw yun. Dapat both sila, nasa isang nandun silang dalawa, talagang winning the heart of the girl. Ay, nagsisibak ng kahoy. Hindi, talagang sige, sabay kayong pumunta, di ba? Minsan, pag medyo okay na, mag-schedule na kayo, ikaw sa Biyernes, ikaw sa Sabado. Okay. Talagang may ganun. Pag talagang mga medyo maitsura yung girl, sa probinsya, marami manliligaw yan, nakapila kayo, ha? Pila kayo dyan. Sasabihin mo na, punta ako ng mamayang gabi, ha? Ganun. Sige, okay lang. Nandun si tatay, ha? So, mararanasan mong makipag-compete. Di ba, Bibo? Ay, hindi naranasan ni Bibo yan. Hindi ko naranasan, Pops. Si Papa George, naranasan yan. Sigurado. Yung pupunta sa bahay ng Tapos, syempre, maya-maya, uwi ka na kasi andyan na si yung susunod naman diligaw. Sorry, may oras. Oo. Iba naman ang experience ko. Kasi si Elsa, labing-isa silang magkakapatid. Siya ang pangalawa sa bunso. Baby. Wow. May isipin mo lahat yung nasa ibabaw. ng mga kapatid niya. Yun ang po problema niyo. Yun naman ang challenge ko. Good vibes na good vibes, no? Itong usapan natin, talaga. Alam mo, si Papa Noel sa si Ate Eva Olivar, naranasan siguro yan. Yung aakyat ng ligaw, di ba? Dapat yun ang gawin natin. Sino nakaranas dito na nanligaw sa isang babae na magkasabay kayo nanliligaw? Maraming magko-comment. Maraming magko-comment yan. Sigurado yan, sigurado. Pwede kayo mag-comment, guys, ha? Pwede. Gawin natin thread yan. Kasi yan ang interesting. Huwag naman yung mga pinopost nyo dyan, yung wala namang kalatoy-latoy na pag-usapan, yung puro lang, please. Kung ako may positive outcome. Oo, yung comment, di ako nagko-comment minsan pag hindi interesting, tsaka medyo, alam mo yun, yung pampalipas oras lang. Dapat, yung medyo trivial, di ba? Na konting mapapaisip ka, oo nga, di ba? Yung may konting kang education. Sabi nga ni Mayon. And then, Papi, pwede natin pasok din yung dati na pag-usapan regarding sa It's a Date, di ba? Oo, yun. Dito sa Good Vibes Pilipinas. Especially pagdating ng February.
So pwede masaya yan. Sa date, Papa George. Papa George, alam mo naman yung lugar natin doon sa Manila, di ba? We have all the options there. So we're very lucky talaga din na-experience lahat natin yan. And then we finally found our soulmate, ika nga ating mga wife. And then as you look back, especially Papa George, yung pumas na dalag ka sa lugar na yun, may maalala at maalala eh. So, di pa pwede wala kang maalala. Pero, ayan, as I've said, as I promised to my, sa aking may bahay na wala lahat sila sa Facebook ko, lahat, para walang communication. I'm very happy. And then para to gain, para alam naman natin, ayaw natin nagsiselos ang ating. Yan. Don't give them reason. So, yun, binigay ko lahat. Pati, tinanggal na, wala. As in, blank talaga. So, ay, yun. Ikaw blank, ako talaga sunog lahat. Sunog lahat ng pictures, lahat ng mga letters. So, sunog lahat. And then kasi, pag once na... Hindi ko naging problema yan eh. And then, pag once naman kasi na wala to look back, pero din not necessarily na to talk to them. Yes. Wala naman tayong inargabyado din kasi. So, yun na lang. Hi and hello. Iba kasi yung somewhere. tama si Soldier of Love Bibo kasi kailangan protektahan mo yung feeling ng minamahal mo. 'Di ba? Correct. Number one yun eh. Hindi wag mo lang sabihin na okay lang yun. Siyempre, deep inside, it hurts. Kasi paano kung gawin nila yun sa'yo? Di ba? Ayaw mo rin naman gawin ng asawa mo na magkapag-usap pa sa ex niya, di ba? So, ganun din yun. Respect din. So, respect sa present mo. Yun lang talaga. Sabi mo, I'm protecting our relationship. Sa akin kasi pag tapos na. Binabuhay. Usus! Usus! Boom! Yan naman. Dahil mga panaginip ako, wala ka namang control doon, di ba? Kung anong darating sa panaginip mo. Pero kung gising ka, huwag ka naman cautious effort, mga ganun. Meron pa dyan, isa pang pag-uusapan. Sabi na, ang lalaki daw ba kahit may kasama napapatangin doon sa iba? Siyempre, may mata. Ako hindi. Nag-comment ako doon actually. Go ahead, papi. Ang comment ko doon, syempre, tumitingin din. Pero nganga ka na lang. Diba? Kasi may ano ka na may relationship ka na. Huwag mo nang pag-interesan unless na gusto mo maging single ulit. Diba? Let's look. Tama? Let's look. Look. Pero, kasi once na, ako kasi once na may napusuan na ako, tumingin lang ako, hindi ko naman type na yan eh. Andun na oh. Diba? Nakakapit sa'yo, naka-holding hands ka. Ba't ka pa tumitingin sa... Mapatigin ka man din mo sinasadya, wala na yun. Kasi naka-holding hands ka na nga. Ibig sabihin you're attached to it. Unless na peke ka. Diba? Unless na playboy ka. Diba? Na talagang, pwede ba tayo? Holding hands ka rin sa akin. Diba? Yun ang iniisip mo. So, iba yun. May mga babae din ganun kasi. Hindi yung lalaki lang eh. Merong mga merong mga babae na talagang kahit may boyfriend na, tumitingin din sa iba. Hindi lang lalaki. So, personality and behavior yun eh. Hindi mo maalis yun. Penguin ako eh. Alang gusto ko. Diba? Siyempre, kasi mga babae naman, sandali lang din naman sa mga babae. Magpaganda naman kasi kayo. Yung iba naman kasi pagka boyfriend na o asawa na, hindi na nagpapaganda. Di ba? Kung maganda kayo, hindi na titingin yung mga asawa nyo sa iba. Siyempre. Porke naman asawa na, hindi na nagpapaganda. Kailangan maganda pa rin. Para nai-inspire naman yung asawa nyo sa inyo, di ba? Pagising sa umaga ng asawa nyo, tapos hindi man lang kayo nakangiti, hindi nyo man lang nilalambing yung asawa nyo. Talagang titingin sa iba yan. Alam mo, kahit pati bagong gising yung hininga niyan, tanggap mo yan. Mahal mo yan eh. Di, totoo. Kahit ano pang, siyempre, kahit ano pang baho niyan, siyempre, totoo yun eh. Galing sa pagtulog eh. Yun ang una mong gustong maamoy eh. Diba? Sa umaga. Kasi, pasalamat ka, paggising mo, siya ang nakikita mo. Pagtulog mo, siya pa rin nakikita mo. Anong choice mo? Wala ka nakikita? Ay,
kailan kaya ako magkakaroon ng paggising ko may kasama ako, pagtulog ko may kasama ako, di ba? Yun yung sinasabi ko. Wag na kayong umasa pa na walang ganun kasi baka hanap-hanapin mo. Nga ka na lang, di ba? Yun ang sinasabi ko. You have to be realistic. Oo. Dapat realistic ang expectations nyo, mga kumare. Hindi naman Sa mga mosquitoes yan. Kahit si Brad Pitt, bumabaho din ang hininga niyan pag hindi nagtutoothbrush. Kaya talaga. Sa Kaya mga boys sabi din ko naman. yung pag-ibig is a journey. Seriously. Hindi naman yan yung nakita mo na yung pag-ibig mo, pinakasalan mo, tapos na ang kwento. Hindi. Buti wala si May dito. Doon pa lang yata magsisimula talaga yung because you have to win that love every single day, every single time. Bibo? Tsaka advice lagi naman ng mga parents namin na pag once nangyari, nagkakatampuhan kayo, normal naman sa mag-asawa yung arguments, di ba? Every time, at the end of the day, bago matulog, kailangan magbati na or wag palilipasin yung gabi na magkaaway. Yun ang laging advice ng mga parents din eh. And sa mga boys din naman, pagkasama yung mga girlfriend, yung mga wife, huwag naman obvious na kunyari may dumaan na chicks gaganunin. So, pwede naman gumamit ng mga magic shades sa tinatawag. Mga Hokage. Hokage move or tapahoho sa mga mga, yung alam pa ba yung Santa Ana, San Lazaro, di ba yung palo, yung mga yung kabayo. Tapahoho siyang ganun. So, yun naman, huwag naman obvious kasi I don't want our partner or wife to feel bad ika nga, di ba? Kaya tayo may tinatawag ng mga soldiers of love na tulad natin eh. Soldiers of love. Talaga. Mag-it's a date kaya tayo next week. Yun. Mag-ano? It's a date. It's a date. Sige, pwede. Yan, masaya. Ako meron akong isa na. Meron na akong isa sa lalaki na lang hanapin natin taga rito. Uy, si Matsaya, no? Uy, good shoutout pala sa mga kabanda ko, Project 3, ha? Tomorrow pa, meron kami konting katuwaan lang. Pwede rin in the future, magpapalab din sa Good Vibes Pilipinas sa P3 show, ha? 7:30 tomorrow. Kulitan lang yun. Once a month, sana kung kaya, once a month lang talaga ang kakayanin. Get well soon nga pala kay Lawrence. He had a little accident kanina sa bike. Naman! Sa bike na naman. Pero ano naman, he's feeling good now. Magaling na siya. Thank God din talaga nurse ng kanyang wifey, si Vanji. He's doing the first aid training talaga. May paano pa. And then, big shoutout din kay Jeff. Yun, kay Jeff. And also, environments ko, si Papa Matt and also to Tristan. Soon, hoping na sa tambayan, makatugtog na rin kami. Kita-kita tayo doon. Kakanta na naman ako doon. Papakanta na naman ako. Yes. Yung mga binatilyo natin, paki-message nyo si Papa Melvin. Kung gusto nyong mag-participate doon, sabi, it's a date. Yeah. Good vibes. Good vibes portion, ha? Good vibes lang to. Tawanan to, ha? Ay, sandali. Sana makahanap tayo ng partner restaurant para dun sila magpa-first date dun sa mga mananalo. Sabihin mo na sa tinatawagan natin ang ating mga partner restaurants dyan. Exciting. It's a date to. Maganda to. Mga beshi, pwede rin ba yung mga long distance? Oo, dito lang, sa Zoom. Tapos nasa isang bansa to, ganun. Pwede rin ba yun? Meron nga ako nga sa Dubai, isa babae. So, yan, meron pa yung long distance eh. Okay. Malay mo. Binata. Kahit divorce. Dapat binata, hindi yung binat na. Of course. basta available. Oo, basta available. Diba? Basta available. Pwede rin sila mag-sign ng waiver, di ba? Na ito. Wag! Ano mangyari? Wag. Soldiers of love tayo, may magsiselos. Hindi pwede. Unang-una, bigyan natin ng chance na malay mo tayo naging instrumento ni Lord para magkaroon para maging sila, di ba? Di natin ma-judge yun. Baka tayo yung tulay para lang sa kanilang futures, di ba? Di mo alam. Ay, sandali lamang mga beshes. Meron akong panawagan, So, meron ako na-receive na message dito. Anyone who wants to work at Campbell Field as a caravan plumber with or without experience,
as long as they are eager to learn and be able to work full-time, Monday to Friday. Please send your message to me, contact me. The work starts at 6 in the morning. And what else here? You should have the right to work in Australia. Pwede ang dependent ng international student. Okay? This is a permanent full-time which has a pathway for permanent residency. So this is from my friend. So just contact me if you want to apply, and I will give you his number so that, or I will give your number to him so that he can directly contact you. Kita mo. Kalilip pala ng lockdown, ang dahil ng opportunity kagad. Mahusay ito. Yes. Oo. And also, with or without experience. Yes, basta willing to learn. Yung mga Pilipino pa naman, panababasa ng resume, fast learner. Pasok tayo dyan. Tama. Siyempre, bago natin makalimutan, maraming salamat sa ating mga sponsors. Bago tayo pagkalimutan, maraming salamat sa ASD Properties, Sheila, of course, Bernardine, Mighty Finance, maraming salamat Attorney Miranda of Miranda Migration. Siyempre, nandyan din si Boss MLV ng MLB Group of Companies at Papa Mel Andrew, na talaga namang sikat na sikat at nagtitrending sa ating mga Facebook pages, ang Talier Auto. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ano pa ang mga shoutout? Salamat. Shoutout ko lang din, meron kaming AGM, Annual General Meeting ng 97.9. And we would like to introduce new sponsors sa atin. Ito lang naman talaga inaantay namin na AGM para makapasok yung mga bagong sponsors namin. And then we're very thankful that they're patient enough to cope with us, even though gustong-gusto na talaga nila na matulungan din kami. But for their safety as well and for their businesses, para ma-achieve natin yung, di ba, yung black and white, di ba, transparency, iintay namin to. Malay namin, di ba, bumaba ng konti yung sponsorship at dumami pa tayo, di ba? And 97.9 FM Melton Community Radio is very maganda to. Ito ang pinakamagandang station na napuntahan namin. Hindi tulad ng ibang station. I'm telling you, iba. Ito napaka-diverse and young yung management, 'di ba? Halo-halo yung nationalities, kaya very diverse. Sa iba, matatanda na, medyo hindi pa sila high-tech. Pero dito, since medyo technology-oriented yung 97.9 FM, and we're very lucky na last year nakapasok kami rito. And ayun, AGM bukas, we will announce very soon kung ano yung development and improvement ng Good Vibes Pilipinas together with 97.9 FM Melton Community Radio, the Filipino-Australian program Good Vibes Pilipinas. Yan. Mas lalaki yung reach. Nice. Marami tayong mga kausap ng mga kababayan natin. Oo. Yes. Yes. Exciting. Exciting times ahead. Ayun, sa Tuesday pala, Mayora. Hindi lamang, bago tayo magkalimutan, nais namin kayong imbitahan sa susunod na Martes. Magkakaroon naman tayo ng ating forum, Family Violence and its Psychological Effects. So, inaanyayahan po namin kayo, psychological effects sa mga bata, sa matatanda, sa mga biktima, kahit sa hindi sa biktima, ngunit nakasaksi, sa mga bata. Kailangan po natin pag-usapan ito. Napakahalagang bagay po nitong family violence. So, yan po ay sa Tuesday. At syempre, kasama po natin si Marsha at si Ma'am Crazy. Siya po ang ating keynote speaker sa susunod na Tuesday. Kaya abangan po ninyo yan. At syempre, Papa Melvin, ang Gawad Kalinga po ay magkakaroon ng pamaskong handog nila. This is to help the Gawad Kalinga feed the hungry. Kalinga Kusina, isn't it, Papa Melvin? Kalinga ng Kusina. Kalinga ng Kusina, and it's going to be like a concert, an online concert, with Maestro Ryan Cayabyab. And of course, si Ma'am Isa Calzado will be one of our guests din. Ex-girlfriend. And, yes, saan ba nakakabili ng ticket, Papa Melvin? Punta lang po kayo sa eventbrite.com.
So, you can just search Pasko ng Pag-asa. Ayun, pwede na kayo mag-donate or bumili ng ticket. Pwede lang kayo mag-donate kahit $2, $3 just to help the cause. So, importante yun. It will be done on the 19th of December from 8 to 9:30 in the evening. Kaya 1.5 hours of good vibes. Actually, host dito si Mayora. Ako naman yung technical. Yes. So, ito malaking bagay ito sa Good Vibes Pilipinas. We are talagang tayo, community-based, hindi lang dito sa Australia, kundi sa buong mundo. Buong mundo to because parang nag-feed tayo ngayon ng mga kids. Nakita namin yung feed yung video na nakakabagbag damdamin talaga. So we'll put that next Saturday, yung video na yan. Baka guest natin mismo yung chairperson ng yung kusina ng Kalinga. Magandang project. Maganda to. Actually, maganda to. Because maraming mga bata hindi pumupunta sa classroom because gutom. Ngayon, pupunta sila kasi may libre ng pagkain. So, very, very, very important cause. Ayun! Paalam na tayo mga ka-besties. Alright. So guys, go ahead. Go ahead. Maraming salamat po sa ating mga kabarkadahan at sinamahan nyo kami sa nakaraang 1 oras at kalahati. Sana'y napasaya namin kayo at muli namin kayong sumakita sa susunod ng mga araw. Ito po si Papa George. Bumabati pong magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Siyempre, ako naman po ang inyong Mayora Mayor Red Safra. Nagpapasalamat po ako, siyempre, sa Nana Rosa, Sweets by Teach, at sa inyong lahat ng mga kaibigan ko at mahal sa buhay na nagpadala ng kanilang pagbati, tumawag, nag-message. Maraming pong salamat sa inyong pagmamahal sa akin at pinakita sa aking karawan. Siyempre, mag-iingat po kayong parati at lagi po ninyong tatandaan. Good vibes po lamang. Magandang gabi po. Okay, guys, last shoutout ko na po si Kauste ng Ang Hit Show. Lagi din nanonood sa atin yun. After 4 minutes, magpo-podcast na sila. Big shoutout to Ate Shamil. And also to give a good shoutout din kay Melita Rose ng Author Sub. Next month, meron na kaming another author. Back-to-back na interview kami sa Author Sub. And again, this is Bibo Santos saying, stay healthy, stay safe, right, guys? And have faith in God. God bless. Basta organic. Don't panic. Yan. Okay, sa ngalan po ng ating mga sponsors, sa ngalan po ng kahit wala si May ngayon because she's so busy at the moment. Alam niyo naman ng mga international students ngayon, may sakit pa siya last week. And again, ito po ang inyong Good Vibes Pilipinas family. Abangan po kami sa Tuesday sa aming forum about family violence and its consequences. Ito po ulit, Papi Melvin Mata. Kasabing Good Vibes Pilipinas! Boom!